Salamat po. Maupo tayo lahat. Attorney Maria Dorothea Gancayco, Attorney J. Conrado Castro, of course the ever-energetic and hardworking Dr. Emerlinda Roman, the soon-to-be tasked with a lot more responsibilities, Attorney Marvic Leonen, my mentors in the Senate, which means they were batches ahead of me, Senators Angara, Drilon, and Gordon, former Chief Justice June Davide, who I've asked to come out of retirement, and thank you for accepting, Justices of the Supreme Court and Court of Appeals, judges, UP College of Law graduates, legal practitioners, members of the lower and upper chambers of Congress, distinguished guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa lahat, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paanyaya na makasama kayo ngayong gabi. Ikinalulugod kong makasalo ang magigiting na abogadong naririto ngayon sa inyong 2010 UP Law Grand Alumni Homecoming. Nagpapasalamat din po ako sa buo ng UP College of Law Silver Jubilarian Class of 1985, sa kanila pong masusing paghahanda sa pagtitipong ito. Tunay na may pagmamalaki ang all-star cast ng batch nyo. Patuloy kayong nagtatagumpay sa inyong mga karera at sa katunayan, marami sa inyo ay nagsisilbi pa rin sa pagpapabuti ng bayan. Sa darating na 2011, ipagdiriwang naman ng buong pamayanan ng UP Law ang inyong sentenaryo. Kasama ninyo ako at ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng isang ikasandaang taon ng pagtataguyod na walang kinikilingang hustisya para sa ating inambayan. Kasabay nito, umaasa rin ako na ang inyong institusyon ay magbunga pa ng mas maraming magigiting na abogado sa mga darating pang henerasyon. Naalala ko po, kapag nagkukwento ang aking ama, hindi ko maiwasang mapansin ang taos noon niyang paninindigang nag-iisa ang Universidad ng Pilipinas. Wala na raw hong iba. Sa dami ng kwento niya tungkol sa mga karanasan niya bilang isang scholar ng bayan, aaminin ko po, bilang isang atinistang kapitbahay niyo, paminsan-minsan ko ring ninais na umalma sa mga sinasabi niya. Gayunpaman, hindi nagbago ang pananaw kong ang mga taga-Diliman at ang mga taga-Katipunan ay magkakapitbahay lamang, kabalikat sa kabilang bakod ang kapwa at isang katuklang ay nandyan agad tuwing may problema. Minsan lang po hindi naging totoo ang tatay ko sa UP. Sabi po nung aming panganay na kapatid, tinanong na aming ama, saan mo gusto mag-aral niya? Dad, gusto ko sundan ang iyong mga yapak, gusto ko sa UP. Maganda yan. Paglabas po nung aking ate sa kwarto, kinausap po ang aking ina at sinabi sa aking ina, i-enroll mo na siya sa Assumption. Matagal-tagal po bago ko naintindihan yung lohika ng kanyang sinabi. Walang itulak kabigin ang hanay ng mga produkto ng Universidad ng Pilipinas, lalo na ng UP College of Law. Kaya naman lubos ang paghanga ko sa institusyong ito. Sa halos 10 dekada, kayo ang nagsilbing lunsaran ng mga sumusunod na pinuno sa bansa. Sensya na po kayo, ulitin ko lang, baka meron nung hindi nakarinig kanina. 4 na alumni ninyo ang naging Pangulo ng Pilipinas, habang 12 naman ang naging Chief Justice ng Korte Suprema. Abutan naman yata tayo ng hating gabi kung iisa-isahin ko pa ang lahat ng senador at kongresistang membro ng inyong grupo. Kung tutusin, hindi na mabilang ang mga kasapi ninyong nakilala bilang mahuhusay na law practitioners, mga opisyal at mga pinuno sa pamahalaan, at maging mga pioneer sa pribadong sektor. Kamakailan lamang po, dumalo rin ako sa katulad na okasyon. Nagkaroon din kasi ng reunion ang San Beda Law at naging bahagi rin ako ng kanilang salo-salo. Sa gitna ng mga pagdiriwang, habang ginagawa rin ng kanilang mga natatanging alumni, hindi ko maiwasang mapansin, ang dami pala talagang abogado sa Pilipinas.
Ang hindi na lang po nag-iimbita sa akin yung pinanggalingan ko. Natural. Ang susunod na tanong ay, nasa na ba sila? Nang sumagi ito sa akin, hindi ang dami ng abogado sa harap ko o bilang ng mga nakapasa sa bar ang naisip ko. Tsak kung madali lang masasagot ang mga ito. Sa halip, mas higit akong nabahala sa bilang ng mga pamilyang patuloy na naghihintay na katarungang matapos silang mabiktima ng karahasan. Mas higit akong nabahala sa bilang ng mga patuloy na nangaabuso at hindi pa rin nasasampahan ng nararapat na kaso. Mas higit akong nabahala sa mga nakatambak na papel sa korte, mga kasong pagkalipas ng halos isang dekada ay hindi pa rin po umuusad. Muli, nasaan ang mga abogado? Nasaan na ang mga nanumpang itataguyod nila ang hustisya at pangangalagaan ang saligang batas? Ilan ba sa inyo ang makakapagbalik tanaw sa unang araw nyo sa Malcolm Hall? Pawisan pang tumatakbo nang di ba huli sa klase ninyo sa College of Law. Walang ibang hangad, kundi ang maging sandata laban sa katiwalian, laban sa mapang-abuso at laban sa mga kalaban ng katarungan. Ngayon, marami po sa inyo'y abogado na. Kaliwat kanan na ang mga okasyong kailangang ninyong daluhan. Sa ibabaw na inyong mesa, 10 dangkal na marahil ang mga papeles na dapat niyong pirmahan. Sa tambak na ang mga karaniwan at pang-araw-araw ninyong tungkulin sa law firm, sa korte, sa iba't ibang pampubliko at pribadong opisina. Marami na sa inyo ang abala sa paninigurong sila ay abogado. Gupit, abogado. Amoy, abogado. Galaw, abogado. Pormang, abogado. Ang panawagan ko lang po, maalala sana natin palagi kung paano maging abogado. Tiwala ko po, kaisa ko kayo sa aking paninindigan. Wala sa laki ng sahod o gara ng damit o sasakyan ang pagiging abogado. Ang abogado ay kakampi ng katarungan. Ang abogado ay kakampi ng mga api sa lipunan. Ang abogado ay sumumpang pagsilbihan ang bayan. Marahil sa isang sulok nitong silid, may mga bubulong na napaka-idealistic na sinasabi ko. Sa katunayan, simple lang ang nais kong ipaabot na mensahe. Maging daan sana ang reunion na ito upang manumbalik. Hindi lang ang saya, ang pait, ang mga alaala ng kayo'y nagsusunog pa ng kilay upang mairaos ang abogasya. Higit sa anuman, ang nais ko sana ay magbalik tanaw din kayo sa tunay na adhika ninyo nung kayo ay inaaruga pa ng UP. Sa gitna ng inyong salo-salo, manumbalik din sana ang mga mithi ninyong maging tapat na mga bantayog na walang pinapanigang hustisya at tagapaghatid ng katarungan para sa lahat. Huwag po sana ninyong bibiguin ang inyong mga kababayan. Huwag sana ninyong bibiguin ang inyong bansa. Huwag sana ninyong bibiguin ang inyong propesyon. Huwag sana ninyong bibiguin ang inyong mga sarili. Nagtagumpay na kayo sa larangan na inyong kinabibilangan. Umaasa akong mas makakapag-ambag pa kayo, lalo na sa pagtataguyod natin ng tunay na demokrasya. Makakamit lamang ito kung naipagkakaloob ang hustisya para sa ating mamamayan. Maabot lamang natin ito kung higit na napagtutuunan ng pansin ang kapakanan ng taong bayan. Huwag natin bigyan ng puwang sa ating burokrasya ang mga individual na ginagamit lamang ang kanilang katalinuhan para sirain ang pundasyong itinatag ng marami sa inyong mga alumni. Naniniwala ko na ang UP Law ay hindi nagkulang sa kanyang responsibilidad sa bayan. Hindi ho tulad ng isang eskwela na akin pong narinig sa kanyang mga estudyante, ang una raw pong kursong kanilang dinaanan ang tawag Introduction to Law. Sabi po na lecturer, there are two kinds of lawyers. The one who knows the law and the other who knows the judge. Introduction to Law, ganun kaagad ang pinakita. Hindi natin makalilimutan ang matalas at matapang na opinyong legal na isinagawa ng UP Law Center noong taong 2005 na nagsiwalat sa Manaumalyang North Rail Project na nagkakahalaga ng $500 milyong na humigit kumulang ay katumbas sa 22 bilyong piso
na kung nagkataon ay pinapasa na natin ngayon. Salamat kay Senator Drilon, salamat sa UP Law Center na harang po yung proyektong yan. Kabilang din ang UP Law sa mga nagbigay ng boses para ipagtanggol ang karapatang pantao laban sa mga pang-aping proklamasyon ng nakaraang administrasyon. Upang lalong mapaigting ng UP ang kanilang pagbabantay sa bayan, tayo ay naglaan ng 100 milyong piso para sa Faculty Development Fund nito para sa susunod na taon. At malamang po, hindi na po tatanggap na aumento si Dean Leonen. Umaasa tayo na ang UP Law ay patuloy na magiging kakibat ng administrasyong ito sa paglaban sa mga tiwali at baluktot patungo sa tuwid na landas. Hindi laging madali ang pagtahak sa tuwid na landas. Pareho po ang pananaw natin ukol dito. Hindi dapat magsinungaling, hindi dapat mangopya, at hindi dapat magnakaw Hindi ho dapat magnakaw o gumamit ng mga pagsusuring walang pahintulot o wastong pagkilala sa may akda nito. Hindi rin dapat sinisindak o tinatakot ng mga nakakataas ang mga taong nais lamang na ipahayag ng malaya ang kanilang opinyon at ilantad ang katotohanan. Ang mga patakaran na nariyan na noong pang panahon ni Mahoma ay hindi dapat ginagamit para pagtakpan ang kasalanan sa mga naligaw sa baluktot na daan. Kaysa ako ng buong UP Law, lalo na ang 37 miyembro nito sa kanilang adhikain na ituwid ang baluktot na daan. Wala po ako inaaway, nagsasabi lang po ako ng totoo. Malapit na po ang Pasko, bawal makipag-away. Inaasahan po ng taong bayan na maging totoo at pantay ang katarungan para sa lahat. Nagsusumikap po tayo na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon. Kaya nga po, makikiusap tayo sa Korte Suprema upang maging bukas sa posibilidad ng pagbo-broadcast sa paglilitis sa Maguindanao Massacre. Dalawa lamang po ang punto natin dito. Una, hindi naman po yata makatarungan na ilulubog pa natin sa kahirapan ang mga pamilya ng biktima dahil sa paggastos ng pamasahe upang masubaybayan ang paglilitis. Ikalawa po, at higit sa lahat, nais po nating ilahad sa buong bayan na walang itatago at walang kikilingan ang hustisya sa kasong ito. Batid po nating masalimut ang daan tungo sa pagbabago. At aaminin ko pong hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng mga gaya ninyong may kakayahang maitaguyod ang katarungan sa lipunan. Nakasalalay sa pagkakaisa natin ang tagumpay ng mandato nating makamit ang pagbabago. Walang dapat maiwan sa kaunlarang atin ng nararanasan at patuloy na pangangalagaan. Naitakda na po natin ang direksyon. Ating tatahakin. Matagal-tagal din po tayong kinumutan ng kadiliman. Ang kagandahan nito, sa sobrang dilim ng kahapon, kitang-kita na natin ngayon ang bawat kislap ng liwanag. Ito ang patuloy. Ito po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nasa panibagong yugto na tayo kung saan pinanatili nating nag-aalab ang liwanag na gagabay sa atin tungo sa makatarungan at tunay na kasaganahan. Muli, binabati po kayo sa tagumpay na ito, ng pagtitipog ito.
Maraming salamat at mabuhay po ang Universidad ng Pilipinas.